May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit man siya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride for Blue. ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Bilang isang kapuluan at agrikultural na bansa, pundasyon ng Pilipinas ang mga kapatid nating magsasaka at mangingisda. Dahil dito, pursigido ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para maiangat ang kanilang kondisyon at magkaroon ng pangmatagalang kabuhayan. Alamin ang mga tulong na hatid ng programa sa ating Food Heroes sa Masaganang Pinas sa DZRH ngayong Sabado, June 27, alas 10:30 hanggang alas 11:30 ng umaga. Tayo na sa masaganang Pinas. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon. Amoy nakaka-joyful. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon. Amoy nakaka-joyful. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Itinuturing na pundasyon ng bawat kumpanya ang bawat manggagawa na nagpapatakbo dito. Kaya naman hindi maitatanggi, nakakambal ng isang maganda at dekalidad na serbisyo ang pangangalaga sa kapakanan ng mga empleyado. At sa usaping ito, malaki ang gampanin na iniatang sa Human Resources Department. You have to know what the employees need in order for them to really keep on, doing the job, love the job, and enjoy the job that they do. Ngunit taliwas sa nakagisnang paniniwala, lumabas sa organizational scan na isinagawa ng HR Department ng MBC Media Group noong 2024 sa pangunguna ni Ms. Ellen Fulido, Vice President for Human Resources and Admin Services, na hindi pera
o mataas na sahod ang pangunahing dahilan kung bakit nananatili ang empleyado sa kanilang kumpanya. They tend to associate happiness at work with salaries. But let me tell you guys, salaries are supposed to be given to you. You receive your salaries every 15th or 30th because it's a reward for doing the job right. Lumalabas anya na mas matimbang para sa isang manggagawa ang makaramdam ng sense of belongingness, higit sa mataas na sahod. And what we found out, whatever notion about resignations being salary-based, actually that survey belied the notion. Of the more than 50%, actually 60% yata yung respondents nun, are in the average tenure of 5 to 10 years. So, mga 5 to 10 years. And they said they remained in the organization because they feel like they are a family to this organization. Yung feeling that they are being taken care of by the company. Gate pa ni Folido, maikakabit ang positibong resulta ng internal company scan sa mga maliliit ngunit mahalagang inisyatiba ng HR department tulad na lang ng learning at recreational activities para maramdaman ng mga empleyado na pinangangalagaan sila ng kumpanya. Gayun din ang kanilang mga personal na interes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. May Binohan, DZRH. Ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Binauhan sa DZRH Operation Tulong. DZRH Operation Tulong. Good morning! Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga Pilipinas. Ngayon po ay araw na ng Biyernes. Thank God it's Friday, June 26, 2026. Sa pangalan pa rin po ng ating Wonder Woman, Miss May Binauhan. Samahan niyo po ako hanggang alas 11 ng umaga dito po sa DZRH Operation Tulong. Ito po si Wina Pearl Hesoro. Maulan na umaga. Aba, umuulan na. Pero po nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Francisco. Pero lumakas pa rin po ang tropical storm na Gardo, ang bagyong Gardo bilang severe tropical storm. Makibalita mo muna tayo sa DOST Pag-asa. Nasa kabilang linya na natin si Ma'am Lori de la Cruz. Magandang umaga po, Ma'am Lori. Hello po, good morning sa lahat ng ating mga kababayan. As of 9:30 kanina, lumabas na po na ating area of responsibility si Bagyong Gardo. So as of now, wala na po tayong bagyo sa loob ng ating area of responsibility. Although yung southwest monsoon
o habagat patuloy pa rin pong nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. At yun po yung nagpapaulan sa atin, sa malaking bahagi ng ating kalupaan. Sa ating forecast nga, may mga moderate to heavy rains na ine-expect sa Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro dahil sa southwest monsoon. Habang dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Calabarzon, Western Visayas, rest of Central Luzon and rest of Mimaropa, maulap din ang papawuri na may mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat pagkulog dahil sa habagat. Then the rest of the country ay generally fair weather naman ang mararanasang panahon, liban sa mga localized thunderstorms. Yan mo nang Ma'am Lori, ilang katanungan lang po. Tama po ba, Ma'am Lori, nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Gardo kanina pong 9:30 ng umaga? Tama po yun, ma'am. Nakalabas na po siya ng ating area of responsibility as of 9:30 kanina. Tapos ma'am, ano po bang inaasahan po nating kalagayan ng ating panahon na bukas po at sa linggo? Tomorrow, may posibilidad pa rin ho na maging maulap pa rin ang papawirin natin dito sa Metro Manila, and possible pa rin yung mga light to moderate rains dahil prevailing pa rin ho yung habagat. And then, by the third day or by Sunday, posible po na medyo makaranas tayo ng improved weather dito. Maraming salamat po, Ma'am Lori. Yes po, good morning. DZRH Operation Tulong. Binabanggit po ni Ma'am Lori de la Cruz mula po sa DOST Pag-asa na as of 9:30 kanina pong umaga o ngayong umaga, nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility ito pong Bagyong Gardo. So wala na po tayong binabantayang bagyo sa loob po ng Philippine Area of Responsibility. DZRH Operation Tulong. Araw po ng Biyernes, ngayon po meron pa rin tayong pasyenteng tutulungan. Walang iba po kundi si Ma'am Marvy Cinco. Siya po ay taga Holy Spirit, Barangay Holy Spirit sa Quezon City. Ang mga kausap po natin maya-maya ay ang kanyang asawa pong si Sir Luisito Cinco. At syempre po nandun pa rin sa Butuan City ang ating pong DZRH Operation Tulong. Ikalawang araw na po ng pamamahagi natin ng mobility devices sa ating mga kababayan na mga person with disabilities bilang bahagi po ng Walk with Faith activity ng siyam na magsama-samang Rotary Clubs dyan po sa Agusan del Norte. Siyempre kapartner po ang DZRH Operation Tulong. Mamaya-maya po makakausap natin ang ating Wonder Woman na si Miss May Binauhan. Tayo po muna yung maghanap buhay. Pilipinas ang oras, 10:23 ng umaga. Ang oras na yan. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago, may arte, may budget. Kala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fecon. Galalala Fecon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fecon. Galalala Fecon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon,
Amoy nakaka-joyful! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fab Con. Pamong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nakarinig lang ako ng bola sa court, takbo na ako dun sa... So, sobrang grateful ko nung time na yon. Dream come true para sa akin. So sa isip ko lang nun, di ko to sasayangin. Dream ko to eh. Tapos yun na din, nakakatulong na ako sa family ko. Kasi ako lang din yung breadwinner eh. Ako yung panganay. Tapos nasa college pa yung mga kapatid ko. Yun ang tulong-tulong lang din sa kanila. Pero ngayong conference, yun nga, mas dodoblehin pa namin ang trabaho namin. Hi, I'm JB Bahio from NLEX Road Warriors. Panoorin ang aking interview sa Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHD. Naray si Mayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. This Saturday on Scene Zone, chikahan with indie darling Clara Benin at rewind din tayo sa Senti Feels na hatid ng kanyang Really Got Me Thinking concert. At kilalanin ang US OPM girl group na May May, humandang ma-LSS sa kanilang debut single na Telebong. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Cook. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. DZRH Operation Tulong. Then 34 na po ng umaga at sa oras pong ito, atin na pong dakuha ng ating tutulungan ngayong araw po ng Biyernes. Siya po ay si Nanay Marvy Cinco, 65 years old mula po sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City. Si Ate Marvy po ay walang trabaho
Pero dati po silang mayroong sari-sari store. Meron din po silang 3 anak. At ang makakausap po natin ngayon ay ang kanyang asawa na si Tatay Luisito Cinco. Si Tatay Luisito naman po ay walang trabaho. Pero dati po siyang kusinero sa isang restaurant. Pero ngayon po meron po siyang maliit na pensyon na nakukuha po buwan-buwan. Ito po ang kanilang ginagamit na panggasto sa mga kailangan po ni Nanay Marvy. February 2026 po, naidala nila sa emergency hospital si Nanay Marvy at ito nga po ay na-diagnose siya ng mayroong pong urinary tract infection at chronic kidney disease. Dahil po mataas po ang kanyang creatinine at mababa ang hemoglobin, 15 days po na na-confine si Nanay Marvy sa ospital at nag-undergo po siya ng dialysis. Makalipas po ang ilang araw, nagpa-check up ulit si Nanay Marvy at nakita pong meron po siyang bukol sa kanyang ovary. Kaya po kinakailangan po ulit niyang mag-undergo ng radiation for 25 days. Nahinto po ang kanyang pagdadialysis at after 25 days na pagra-radiation, sunod naman po ang isinagawa sa kanya ay ang dialysis. Sa hirap po ng buhay, wala na po silang alam kung saan po sila lalapit pa. Kaya si Tatay Luisito, lumapit po sa DZRH Operation Tulong para po makahingi po ng medical assistance, pambili po ng mga kailangang gamot ng kanyang asawa na si Nanay Marvy. Nasa kabilang linya na po, makakausap po natin ngayon ang asawa po ni Nanay Marvy Cinco na si Tatay Luisito Cinco. Magandang umaga po, Tatay Luisito. Hello po, good morning po ma'am. Opo, magandang umaga tatay. Kamusta po kayo? Asan po ngayon si Nanay Marvy? Pasan ako yan po ma'am, nandito po kami sa bahay kasi po yung pagdadialysis niya po ma'am, medyo bumaba na po ma'am yung creatinine niya. Tapos ngayon po ma'am, nung undergo naman po siya ng radiation, na break na po namin yung 25 days pero ma'am may bukol pa pong nakakano sa ovary niyo ma'am. Kaya willing pa rin po siya magpabalikin ng doktor ngayon kasi schedule po rin po kami ngayon para po sa another radiation na naman po. Opo, sa another radiation niya, Tatay Luisito, ilang days pa daw po ba? Ilang cycle pa? Ano pa rin pa po namin yung doktor, ma'am kasi schedule po yun namin ma'am kasi may per appointment po eh. Pero meron po siya kasing nung sa araw po na inano siya sa Jose Reyes ma'am kasi yung catheter niya po sa kabilang side po ng pigi niya nag-drop po yung tubo kaya another tusok na naman po kaya ito po nandito po kami ngayon sa bahay ina-assist ko po siya ngayon kasi sumasakit nga rin po yung hinihintay din po namin ma'am yung ng doktor. Yung sabi po ng doktor kung ano po ang kailangan gawin. Pero po, nagdadialysis na po siya. Araw-araw po ba ang dialysis niya, tatay? Hininto muna po ang dialysis niya kasi medyo bumaba po yung yung kreya niya. Tapos undergo ngayon po siya sa radiation pa rin po ma'am kasi yung 2 tubo sa magkabilang pigi niya medyo sumasakit pa rin po ma'am. Tatay, baka po pwede niyo makwento sa amin ano po ang pinagmula nito? Paano po ni Nanay Marvy naramdaman po itong kanyang dinadala po ngayon? Kasi po ma'am, nag-i-stay po siya lagi sa tindahan ma'am. Hanggang sa gabi po siya. Pero hindi nakabukas po yung magdamag. Doon na rin po siya natutulog. Hanggang sa nakaramdam na rin po siya ng hindi maganda sa katawan niya. Kaya nasugod po namin siya kagad sa hospital. Yun nga po, nung ma-check up po sa FEU, yun nga na mataas yung kreya niya, tapos yung hemoglobin niya po kumaba. Kaya na-confine po siya ng mga panahon ng month of February, ma'am. Kaya ito po, hanggang ngayon po, patuloy, balik-balik po kami. Tapos ngayon, naka-schedule na naman din po siya sa chemo niya. Tatay, yung tindahan pong binabanggit nyo, malapit lang po ba ito sa inyo? Opo, sa harap lang po ng bahay po na dito sa harap ng ng iglesia. Dito lang po sa may bakanting lote, ma'am. So malapit lang din po sa bahay nyo talaga itong tindahan ni nanay? Tabi lang po kasi po itong bahay po na ito, hindi po sa amin. Saan lang po ito na hindi na po natubos pa.
Kaya dito po nag-stay yung misis ko para lang malibang-libang nung kalakasan pa po. Mhm. Pero ngayon, tatay, opo, yung sari-sari store nyo ngayon, tatay, bukas pa po ba yun o sarado na? Sinarada po namin kasi wala pong mag-asayaso kami. Tatay, tapos meron po kayong 3 anak. Ito po bang 3 anak nyo nag-aaral pa po or may mga trabaho na o may mga kanya-kanyang pamilya? May pamilya rin po, tumutulong na rin po sila sa amin kahit paano po. Tapos, meron pa rin po ba kayo, tatay, binabayaran pagka nagpapadialysis o kaya naman radiation si Nanay Marvy? Meron pa po, ma'am. Sa dialysis po, ma'am, pag-schedule po namin na meron po na 1,000 plus sa tabingan. Kasi every 1 week, ma'am, 3 days po ang dialysis po namin, 3 beses po sa isang linggo. Pero ang binabayaran na lang po namin doon, yung gamot po na kinakabit sa kanya. Yung gamot na lang. Opo, kasi pabalik po siya ng PhilHealth. Kaya medyo nakabawa sa kanya senior citizen po, ma'am, yun. Pero tatay, lumapit na po ba kayo sa ibang ahensya po ng gobyerno? Opo, ma'am, pumunta na po, ma'am, ako sa kasi nung nag-bill po kami ng balik-balik po siya, ma'am, sa hospital. Nakaraan na naman, 5 days na naman siya na-confine. Kasi bumaba na naman yung dugo niya, ma'am. Kaya kinargahan na naman po siya ng 2 bag ng dugo. Nagbila naman po kami ng 100 plus. Nakalapit na po ako, ma'am, sa DSWD. Nabigyan po ako ng 17,000 yung guarantee letter po. Tapos ito po, lumapit din po ako sa Malacanang. Nung nakalabas na po ako ng 5 days po, dahil medyo okay na naman po siya. Tapos nagtuloy na naman kami sa radiation. Yung nilapit ko po sa guarantee letter po sa Malacanang, nakalabas na po kami. Saka dumating yung na yung billing namin doon sa hospital, kahit paano siya na po namin. Ngayon ito, meron po kami dito yung bali 23,000 po ang binigay ng Malacanang. Na ngayon, hindi po namin magamit kasi nga, hindi ko kailangan kasi pag guarantee letter po, parang hospital bill lang po ang nag-cover niya. Kaya ito po, kung sakali makumpanya naman po siya dahil undergo treatment na naman po. Yun po magagamit. Pwede magamit. Magagamit nyo, tatay. Opo, sa hospital bill lang po yun. Pero hindi ko po alam kung COVID ang gamot Kasi, ewan ko lang siguro, ma'am, kung sakali mang nakumpayan, COVID na siguro, ma'am, yun. Pero ngayon, tatay, sa Jose, saan po siya, tatay, na hospital dinadala? Ma'am, balik-balik po sa FEU. Tapos, sa Marian po. Magkatabi lang po kasi ang FEU sa Marian po sa lugar po ng Dahlia. Ayun. Pero tatay, sa ngayon po, inaantay nyo na lang kung ano ang sasabihin sa inyo ng doktor, kung ano ang susunod na gagawin kay nanay. Opo, kinuha na po siya ng dugo, tapos saka yung sa ihi niya po, ma'am. Kaya hinintay po namin ngayon kung ano yung findings ng doktor. In case na pablikan na naman po kami doon sa hospital kasi mayroon pa po siyang schedule ng chemo Pero tatay, nasa tabi niyo po ngayon si Nanay Marvy. Opo, dito po. Opo, pwede ba siya, tatay, makausap, nakakapagsalita, kaya pa po mag-ano ni nanay? Kasi po nakapagkayala, puro kita po nararanaw. Ito po. Yun. Sige po, tatay, kung mahihirapan po si nanay, okay lang po. Hello po. Magandang umaga po, Nanay Marvy. Po. Opo, kamusta, nanay? Pagaling po kayo, ha? Hindi ko po marinig, mahina. Mahina. Sige po, tatay, okay lang po. Opo, Tatay Luisito, nasa inyo pong pagkakataon. Manawagan po kayo sa ating mga kababayan na Tatay Luisito. Hello po, ma'am. Opo, Tatay Luisito, okay lang po. Sige po. Sige, Tatay Luisito. Opo, sige po, Tatay Luisito, nasa inyo pong pagkakataon. Manawagan po kayo sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood para naman po kahit papano makatulong po sa panggamot ni Nanay Marvy. Ako po si Mr. Luisito Singo po na mayroong dialysis patient po, yung asawa ko dito sa IPU po, ma'am. Sir, kung sakali po man na mayroon pong gustong tumulong po sa amin, kahit man lang po sa pang bili-bili man lang po ng gamot para po sa sakit ng misis ko. Kung sakali po, ma'am, o sir, bigyan niyo po kami ng pagkakataon ng matulungan. Maraming salamat po. Humihingi po ako at tumalapit po sa inyo. Dahil sobrang na pong hirap ang mga bayarin po sa hospital sa bili ng gamot po, ma'am. Sir, maraming salamat po sa mga tao na gustong tumulong po sa amin. Kung meron po kayong kaunti na makitutulong po sa dialysis patient po. Maraming salamat po sa inyong lahat po. At ganoon na rin po sa DCRH po, ma'am. Sir.
Ang nakausap po natin ngayon si Tatay Luisito Cinco, asawa po ni Nanay Marvy Cinco, na meron pong CKD. Meron din po siyang hypertensive din po si Nanay Marvy. Kaya po sa mga gusto pong tumulong para po kay Nanay Marvy, pwede po kayong magpadala sa GCash account po ng DZRH Operation Tulong na 0956-197-9471. Ulitin ko lang po ang GCash account ng DZRH Operation Tulong na 0956-197-9471. Pwede nyo po dyan ipadala ang inyong tulong para kay Nanay Marvy. Pakilagay na lang po Marvy 5. Pero Tatay Luisito, sa ngayon po, tanggapin nyo muna ang ibibigay po sa inyo ng ating regular donor mula po kay Senator Lito Lapid, 2,000 pesos. Yes po, maraming salamat po, ma'am. Apo. Sa tulong ng Senator Tulapid, maraming salamat din po, sir. Apo. At Tatay, syempre meron pa po mula po sa kaibigan po nila kay Deo Macalma. Mula po kay Sir Michael Guy, MG Forex, 3,000 pesos po. Maraming salamat po sa mga taong tumutulong po kay Sir Deo Calma po. Maraming salamat po sa tulong na malaking bagay na rin po to, Sir, pambili po. Ang gamot ng misis ko para sa kanyang dialysis. Thank you po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Apo. Sige Tatay, pabanggit na lang po kay Nanay Marvy na siya po'y magpagaling, lakasan po ang loob. At ikaw naman po Tatay, tatagan mo lang po ang loob mo. Tinutulungan ko na po, talaga pong tiis lang po, talagang ganun. Wala pong, kami dalawang mag-isawang. Maraming salamat po, ma'am, sa lahat-lahat ng ay bibigyan niyong tulong para sa amin po, ma'am. Yan po, nakausap po natin ngayon si Tatay Luisito Cinco, asawa po ni Nanay Marvy Cinco. Pero bago po tayo mag-commercial, pasok po muna tayo ng report. Flash Report. Flash Report! Kasong paglabag sa Anti-Hazing Act na may parusang kamatayan, irerekomenda ng PNP CIDG sa DOJ laban po kay Ateneo Head Coach Tab Baldwin at 10 iba pa na idinadawit sa pagkamatay ng 2 basketball player ng Ateneo. Detalye po sa report ni RH5 Val Gonzalez. Val? Go ahead, Val. Babalikan po natin ang report na yan. Kaso pong paglabag sa Anti-Hazing Act na may parusang kamatayan. Irerekomenda po ng PNP CIDG sa DOJ laban kay Ateneo Head Coach Tab Baldwin at 10 iba pang idinadawit sa pagkamatay ng 2 basketball player. Sa atin pong pagbabalika, pupuntahan na po natin ang ating team DZRH Operation Tulong dyan po sa Butuan City dahil ikalawang araw na po ng pamamahagi sa PWDs ng mobility devices bilang bahagi po ng Walk with Faith activity ng siyam na nagsama-samang Rotary Clubs sa Agusan del Norte. Kapartner po syempre ang DZRH Operation Tulong Team. Nandyan po sila ngayon sa Butuan City. At tararatsadahan din po natin ang iba pa pong report sa atin po yung pagbabalik. Pilipinas ang oras, 10:48 ng umaga. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayaw! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes.
balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up on entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Luzon, Visayas, Mindanao. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Walang advokasiyang maliit, basta't malinit. Maraming salamat. Muling sumasa inyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Executive Session. Mabuhay po. Isang oras na talakayan ng mga usaping may kinalaman sa ating akto. Idulog nyo na yan dito sa Hoy, Bawal Yan. Ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle, their favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Flash Report. Flash Report! Kasong paglabag sa anti-hazing, irerekomenda po ng PNP-CIDG sa DOJ laban po kay dating Ateneo Head Coach Tab Baldwin at 10 iba pang idinadawit sa pagkamatay ng 2 basketball player. Ang buong detalye sa report ni RH5 Val Gonzalez. Val? Hiniling na ngayon ng Philippine National Police at Department of the Interior and Local Government sa Department of Justice na magsagawa ng evaluation, case build-up at preliminary investigation laban sa 11 katao na nakikitang sangkot sa pagkamatay ng 2 Ateneo basketball players sa isinagawang press conference dito sa Quezon City. Inihayag ngayon ni DILG Secretary John Vic Rimulya na ito ay matapos makita ng PNP-CIDG ang prima facie case na may reasonable certainty of conviction batay sa mga dokumento, pahayag ng mga saksi at iba pang ebidensya. Kabilang sa mga inirekomendang kasuhan ay sina Ateneo Basketball Head Coach Thomas Anthony Baldwin, Grant Derns, Cesar Vincent Elumba, Dean Cesar Castaño, Sandro Soriano, Reynaldo Jacinto Jr., Paulo Adiboso, Andrew Salud, John Eric Rueca, Aris Ponce at Joel Papa. Nilinaw ng PNP-CIDG na ang rekomendasyon ay hindi humahadlang sa umang karagdagang kasong maring matukoy ng DOJ
habang pinagpapatuloy ang masusing investigasyon sa kaso. Sa isinagkatatapos-tapos lamang na press conference dito sa Quezon City, ipinakita rin ni Secretary Rimulya at PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. kung gaano katindi ang napakahirap na training na umano'y ipinagawa sa mga basketball players na kalaunan ay nagresulta sa pagkamatay ni na Rene Claire Baterbonia at Divine Adili. Giit ni Secretary Rimulya, patay sa mga ebidensya mula sa dapat lamang ay seawater training ay lumalabas na ang nangyari noong June 8 sa Dipakulaw, Aurora ay isang maituturing na uri ng hazing. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Maraming salamat RH5 Val Gonzales. Samantala po, dakuan na po natin dahil ikalawang araw na po ng pamamahagi sa mga PWDs na mobility devices bilang bahagi po ng Walk with Faith activity ng siyam na nagsama-samang Rotary Clubs sa Agusan del Norte. Kapartner po syempre ang DZRH Operation Tulong. Umaarangkada po dyan sa Butuan City. Live po mula sa Butuan ang ating Wonder Woman RH13 na Miss May Binauhan. Magandang umaga po, Miss May. Yes, Itilina, magandang umaga. Mainit na umaga pero makulimlim mula dito sa Butuan City. 70 PWDs or person with disabilities ang mula po ito sa iba't ibang barangay noong ina sa Butuan City ang tatanggap ng mga libreng wheelchair ngayong araw na ito. Sa day 2 ng Walk with Faith partnership ng DZRH Operation Tulong sa mga nagtataguyod ng mobility services distribution na kinabibilangan ng Rotary Club of Makati FCPL through President Emil Valencia na siya rin wheelchair specialist ng the Church of Jesus Christ the Latter-day Saints. Alas 5 pa lang ng umaga kanina, mga kaibigan, gising na no, yung mga kabilang sa tinatawag na standard wheelchair assessors upang i-assemble o buuin yung 70 wheelchairs sa mga nagsisidating na recipients. So maya-maya iahatid na nila ang detalye ng ating mga beneficiaries dahil pagkapukas kanina ng call sa oras na alas 10 ay pumapasok na isa-isa yung ating mga recipient o yung mga beneficiaries. And earlier, Rina, may pagkakasama nga at tulong-tulong tayo sa preparasyon dito sa venue na libreng nagagamit ngayon ng ating mga partner Rotarians. Ito yung North East na bahagi ng Robinson's Butuan City. Sa harapang bahagi, nakikita ninyo ngayon na kung saan naroon ng itatado ay naroon din yung mga Senload 70 wheelchairs at kasisimula lang ng programa at ngayon ay pinamantay yung Rotary Hymn no, ng ating mga partner Rotarians. Pero sa kabuuan, mahigit 100 mobility devices, wheelchairs and walkers ang inilaan ng ating partner, no, the Church of Jesus Christ the Latter-day Saints through Rotary Club of Makati FCBL, Sir Emil Orencia, and of course si Secretary President Lucille and si Alex Lopez. At again, ito ay sa kaibigan ng Rotary Club of Midtown Butuan, the Charter President Des Aizputes, kabilang sa siyam Club sa nagsama-sama para matagumpay ang pagkakadulong sa Agusan del Norte ang mobility devices sa mga nangangailangan nating disabilities o yung mga persons with disabilities. So, ngayon, kahapon sa day 1, sa Kapitaran City Social Hall Government Center, ang nabigay ng mga wheelchair. At kabilang sa programa ngayong umaga pa rin ay yung tinatawag ng free legal advice. So meron itong free legal advice ngayon at sabi nga ni Sir J.P. Kabuga, ang pinaka-ulang pala ng Dalasano nakahandang magbigay ng libreng servisyo legal ang grupo ni Attorney Ron Carlo Honculada, ang chapter president ng IBP o Integrated Bar of the Philippines sa mga may isasangkuling legal concerns, lalo na sa ating mga person with disabilities. So, 6 na lawyers ang pwedeng lapitan ng ating mga kababayan today
at pati yung mga mall-goers in Tiwina pwede magsangguni ng kanilang mga usaping legal. So ngayon ay nagsisimula na ang programa, ang opening at habang patuloy na dumadating paisa-isa yung ating mga beneficiaries. Alam mo, minsan mahirap para sa ating mga beneficiary na makarating, pero sa tulong na rin ng mga Rotary clubs na naririto sa bahaging ito ng Agusan del Norte ay nakukuha sila at directly ay nakaka-attend dito sa ceremony. So ngayon ay ongoing at yung ilan sa ating mga beneficiary ay naroon sa mga wheelchair assessors na tinatawag sapagkat binihingan sila ng mga kaukulang impormasyon itiwina at siyempre yung sukat ng wheelchair. Kaya para nang sa ganun maayos silang maiuwi yung mga wheelchair. At the same time, itong ating mga beneficiary ay talaga namang safe na makaka-uwi at alam nila na yung kanilang mga wheelchairs ay fitted na para sa kanilang pangangailangan. So yun yung importansya ng ating mga assessor mula sa the latter day. The Church of the Latter Day Saints, sila yung talagang ang sisipag na gumising ng maaga para ma-assemble at mabuo yung mga wheelchairs na isinakay mula sa C-130, dinala dito sa Butuan City at yung ating mga yung mga naipamahagi ng ating mga partner diyan sa may bahagi ng Cabadbaran City dito sa lalawigan ng Occident dito sa lalawigan naman ng Agusan del Norte. So yan lamang itiwina, tayo ay maghahatid pa rin ng mga updates dito programa na ito na maghapon na gagawin dito. Kung makikita mo napakaraming mga wheelchairs ang nasa harapan at mamaya ay yan ay tawag nito, ite-take over personally sa lahat po ng mga beneficiaries, lalong-lalo na sa mga PWDs mula sa iba't ibang barangay dito sa Butuan City. So mula dito sa Butuan, sa pangalan ng buong pwersa ng ating DZRH Operation Tulong Team, at of course kasama natin si Isa Gabriel. Ako naman may binauhan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Binauhan sa DZRH Operation Tulong. DZRH Operation Tulong. Maraming salamat Wonder Woman, Miss May Binauhan. Sa pamamagitan po ng report na yan, dito na po nagtatapos ang ating pong isang oras na paghahatid ng tulong at serbisyo sa ating pong mga kababayan na may kaunting balitaan. Sa pangalan pa rin po ng ating Wonder Woman, Miss May Binauhan, ito po si Wina Perlasoro para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 11:02 ng umaga. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride.